Sabi nila, ang bawat paraiso ay may nakatagong ahas. Paano kung ang ahas na yon ay ang mismong taong pinangakuan mo ng habambuhay? At paano kung ang tanging saksi sa kanyang kamandag ay isang matang bakal na hindi kailanman natutulog? Ito ang kwento ni Liwayway at ang pagsaksi niya sa pagguho ng kanyang pangarap sa mismong araw na dapat sana ay katuparan nito. Paraiso. Iyon ang tanging salitang kayang isalarawan ni Liwayway ang lahat ng nakikita niya sa kanyang paligid. Mula sa libo-libong puting rosas na inangkat pa mula sa ibang bansa, hanggang sa mga eleganteng kristal na nakasabit sa bawat sulok ng marangyang hardin ng Hacienda de Esmeralda, lahat ay perpekto. Ang bawat detalye ay isinisigaw ang pangalan ng pamilyang kanyang pinasok, ang mga Montemayor. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo siya, si Liwayway Liway di Makulangan. Suot ang isang wedding gown na nagkakahalaga ng higit pa sa bahay na kanyang kinalakihan. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Ang simple niyang ganda ay nabigyan ng diin ng mamahaling tela at pinong mga burda. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng dalaga mula sa probinsya, na ang tanging pangarap ay makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa pamilya, ay ngayon ikinakasal sa nag-iisang tagapagmana ng Montemayor Empire? You are the most beautiful woman I've ever seen. Isang pamilyar na bulong ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Nilingon niya si Silakbo Montemayor, ang kanyang asawa, ang kanyang napakagwapong asawa. Sa suot nitong puting toksido, para itong isang prinsipe na nagmula sa mga pahinangam mo isang fairy tale book. Ngumiti ito, at tila ba lumiwanag ang buong silid. Sa ngiting iyon, nawala lahat ng kanyang kaba, lahat ng kanyang alinlangan. Ito ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking nagparamdam sa kanya na karapat-dapat siya sa lahat ng karangyaan sa mundo. At ikaw naman ang pinakagwapong lalaki sa buong Sansinukob, sagot niya, habang marahan itong hinahaplos ang kanyang pisngi. Nagsimula na ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa sa gitna ng malawak na dance floor. Ang himig ng isang klasich na nakanta ay pumuno sa hangin, at ang mga mata ng lahat ng bisita ay nakatuon sa kanila. Ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata, dinadama ang bawat sandali. Ang kamay ni Silakbo ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang baywang. Tila ba ayaw na siyang pakawalan. Akin ka lang, Liwayway. Akin lang. Bulong nito sa kanyang tenga at isang matamis na kilig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito na yon. Ito na ang simula ng kanyang happily ever after. Matapos ang kanilang sayaw, isa-isang lumapit ang mga bisita upang batiin sila. Mga politiko, mga kilalang negosyante, mga socialite, lahat ay naroon upang saksihan ang tinaguriang Wedding of the Year. Ngumingiti si Liwayway hanggang sa halos mamagana ang kanyang mga pisngi, bumabati sa mga taong hindi niya naman talaga kilala. Ngunit masaya siya. Masaya siya para kay Silakbo. Liway, hindi ako makapaniwala. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Lumingon siya at nakita si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo. Marco, nakapunta ka. Masayang bati ni Liwayway at niyakap niya ito ng mabilis. Akala ko ay nasa Cebu ka pa. Hindi ko pwedeng palampasin ang kasal ng best friend ko, no. Natatawang sabi ni Marco. Congratulations! Sobrang ganda mo. Alagaan mong mabuti itong si Liway, ha? Baling nito kay Silakbo sabay lahad ng kamay. Tinanggap ni Silakbo ang kamay ni Marco, ngunit napansin ni Liwayway ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Ang ngiti nito ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Ang pagkakahawak nito sa kamay ni Marco ay tila mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Of course! Maikling sagot ni Silakbo na may diin sa bawat salita. She's my wife now.
I always take care of what's mine. Naramdaman ni Marco ang tensyon at medyo naging awkward ito. Sige, Liway. Congrats ulit. Enjoy the night. Anito bago mabilis na umalis. Nang silang dalawa na lang ulit, bumaling si Liwayway kay Silakbo. Pagod ka na ba, mahal? Okay ka lang? Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit. Masakit. Sumama ka sa akin. Malamig na utos nito. Hinila siya ni Silakbo palayo sa mga tao, papunta sa isang madilim na sulok ng hardin, sa likod ng malalagong halaman kung saan walang gaanong nakakakita. Binitawan siya nito ng marahas. Ano ba? Silakbo. Nasasaktan ako. Anong problema? Naguguluhang tanong ni Liwayway. Anong problema? Sarkastikong tanong ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Napakalandi mo pa rin ano? Kahit sa mismong kasal natin, kailangan mo pa rin yakapin ang ibang lalaki? Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Si Marco, kaibigan ko lang yon at alam mo yan. Kaibigan, huwag mo akong gawing tanga, Liwayway. Sigaw nito at sa bawat salita ay may kasamang laway na tumatalsik sa kanyang mukha. Mula ngayon, ako lang ang lalaking pwede mong hawakan. Ako lang ang pwede mong nangitian ng ganyan. Naiintindihan mo? Bago pa man makasagot si Liwayway, isang mabilis at malakas na kamay ang dumapo sa kanyang pisngi. Plak! Ang tunog ay tila bombang sumabog sa katahimikan ng gabi. Ang sakit ay bigla at matalas na sinundan ng isang mainit na pakiramdam na kumalat sa buo niyang mukha. Natulala siya. Ang kanyang mga tainga ay umuugong. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang prinsipe niya, sinampal siya. Sa mismong araw ng kanilang kasal, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang pisngi. Naramdaman niya ang pamamasa sa kanyang labi. Nang tiningnan niya ang kanyang mga daliri, nakita niya ang bahid ng dugo. Huwag na huwag mo akong susubukan, Liwayway. Narinig niyang bulong ni Silakbo. Ang boses nito ay puno ng pagbabanta at lamig. Hindi mo magugustuhan kung saan ka pupulutin. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang paraisong kanyang kinatatayuan kanina lang ay biglang naging impyerno. At sa gitna ng kanyang pagkabigla at takot, isang maliit na bagay ang nakuha ng kanyang atensyon sa isang poste na hindi kalayuan. Isang maliit, kumikislap na pulang ilaw. Ang pulang ilaw ng isang security camera nakatutok sa kanila. Habang ang katotohanan iyon ay unti-unting lumulubog sa kanyang isipan, ang kanyang lakas ay biglang nawala. Napaurong siya. Natapilok sa laylayan ng sarili niyang gown at bumagsak sa malambot na damuhan. Ang mga kamay niya ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan, sa maliit na bukol kung saan naroon ang kanilang anak, ang anak niya, ang kanilang anak na hindi pa isinisilang ay saksi sa brutalidad ng sarili nitong ama. Sa pagbagsak niya, isang anino ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Isang babae sa isang eleganteng esmeraldang bestida. Hindi ito lumapit para tulungan siya. Tumayo lang ito roon, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ang mga mata ni Doña Esmeralda Montemayor ay kasing lamig at kasing tigas ng mga diamanteng suot nito. Ang damo sa ilalim ng kanyang mga palad ay basa at malamig. Isang matalim na paalala na ang lahat ng ito ay totoo. Hindi siya nananaginip. Ang sakit sa kanyang pisngi ay totoo. Ang dugo sa kanyang labi ay totoo. At ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan na tila isang reyna na nakatingin sa isang pulubi ay totoo. Si Doña Esmeralda Montemayor ay hindi man lang gumalaw upang tulungan siyang tumayo. Sa halip ang mga mata nito, nakasingki ng ngunit kasing lamig ng mga esmeraldang alahas nito, ay sinuri siya mula ulo hanggang paa. Walang awa, walang pag-aalala, tanging isang nakakalkulang pagtatasa na para bang sinusuri nito ang isang sirang kagamitan. Tumayo ka, utos nito.
Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi matitinag. Hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang kautusan. Nanginginig na sinubukan ni Liwayway na bumangon. Hawak-hawak pa rin ang kanyang tiyan. Ang bigat ng kanyang gown ay tila humihila sa kanya pababa. Bago pa man siya makatayo ng tuwid, isang braso ang humawak sa kanya. Hindi ito ang braso ni Silakbo. Ito ay ang braso ng kanyang biyenan. Hinila siya nito patayo ng walang anumang lambing. "Huwag kang gagawa ng eksena," bulong ni Doña Esmeralda. Sapat lang na marinig niya. "Sumunod ka sa akin at ayusin mo yang mukha mo." Hinila siya nito palayo sa hardin, papasok sa isang pinto sa gilid ng mansyon at dinala sa isang marangyang silid pahingahan na amoy mamahaling pabango at lumang libro. Isinara nito ang pinto at ang ingay ng kasiyahan sa labas ay tuluyang nawala. Tanging ang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Binitawan siya ni Doña Esmeralda sa harap ng isang salamin. "Tingnan mo ang sarili mo," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Isang gulo sa pinakamahalagang gabi ng pamilyang ito. Tumingin si Liwayway sa salamin at isang estranghero ang tumingin pabalik. Ang kanyang buhok ay bahagyang gusot. Ang kanyang makeup ay nabahiran ng luha. At sa kanyang kanang pisngi, isang mapulang marka, ang unti-unting nabubuo. Isang pangit na tanda ng karahasan sa gitna ng perpektong canvas. "Pero," sinaktan niya ako. Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang boses ay basag. Si Silakbo ay may pagkamainitin ng ulo. "Alam mo yan," sagot ng matanda, na para bang ipinapaliwanag lang nito ang kulay ng langit. "May mga bagay na kailangan mong matutunang palampasin para sa mas malaking kapakanan, ang kapakanan ng pangalang Montemayor." Lumapit ito sa kanya at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang mukha. Ngunit ang haplos nito ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal. Ito ay isang babala. "Makinig kang mabuti, Liwayway. Ang kasal na ito ay isang kontrata, isang kasunduan. Ibinibigay namin sa iyo ang isang buhay na hindi mo kailanman mapapangarap. Mga kotse, alahas, isang mansyon, lahat ng luho sa mundo. At ang kapalit, ang iyong katapatan, ang iyong pananahimik." "Pananahimik?" Hindi makapaniwalang ulit ni Liwayway. Ang mga Montemayor ay hindi nagkakamali. Ang mga Montemayor ay hindi nagkakaroon ng iskandalo. Mariing sabi ni Doña Esmeralda. Anumang mangyari sa loob ng mga pader na ito, dito lang mananatili. Ang nangyari kanina ay hindi nangyari. Maliwanag. Bumukas ang pinto at pumasok si Silakbo. Ang galit sa mukha nito kanina ay napalitan na ng inis. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sa ina nito. "Ma, anong ginagawa niyo rito?" "Hinahanap na tayo ng mga bisita," sabi nito, na para bang wala silang pinag-usapan. Na para bang hindi nito dinungisan ng kanilang sumpaan, ilang minuto pa lang ang nakalilipas. "Inaayos ko lang ang maliit na hindi pagkakaunawaan," sagot ni Doña Esmeralda. Lumapit si Silakbo kay Liwayway at hinawakan ang baba nito. Pilit na iniharap sa kanya ang mukha nito. "Tingnan mo to. Nag-iinarte ka na naman sa isang maliit na bagay. Napakadramatiko mo." Isang maliit na bagay? Ang sakit, ang kahihiyan, ang takot? Lahat ng yon ay isang maliit na bagay lang para sa kanya. Naramdaman ni Liwayway ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib na tinatabunan ng kanyang takot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling nagsalita ang kanyang biyenan. "Dalisay," tawag nito sa intercom sa pader. "Pumunta ka rito. Ngayon din." Ilang sandali lang, isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa silid. Mataas, matipuno, at may mukhang hindi mababakasan ng anumang emosyon. Ito si Dalisay Recto, ang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad ng mga Montemayor. Yumuko ito ng bahagya. "Senyora, mayroong glitch sa CCTV system kanina sa may garden area." Utos ni Doña Esmeralda.
Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Liwayway. Siguraduhin mong mabubura ang lahat ng recordings mula 8:00 ng gabi hanggang ngayon. Lahat ng anggulo. Walang dapat matira. Understood? Masusunod po, senyora. Sagot ni Dalisay. Ang boses ay matatag at propesyonal. Hindi man lang ito sumulyap kay Liwayway bago magalang na tumalikod at umalis. Sa pag-alis ni Dalisay, naramdaman ni Liwayway ang pagsara ng huling pinto ng Pag-asa. Ang tanging ebidensya ng nangyari ay ipinabura na. Sino na ngayon ang maniniwala sa kanya? Sino ang kakampi sa kanya laban sa makapangyarihang mga Montemayor? Naiwan siyang mag-isa sa silid habang ang mag-ina ay lumabas na upang harapin muli ang kanilang mga bisita na para bang walang nangyari. Napasandal siya sa pader, ang kanyang katawan ay nanghihina. Kinuha niya ang kanyang maliit na pitaka, nanginginig ang mga kamay na kinuha ang kanyang telepono. Kailangan niya ng isang kakampi, isang boses mula sa kanyang totoong mundo. Idinayal niya ang numero ni Diwa, ang kanyang matalik na kaibigan. Nang sagutin nito ang tawag, handa na sana siyang ibuhos ang lahat. Ngunit walang salitang lumabas. Tanging isang hikbi, isang pigil na iyak na puno ng sakit at takot. Liway, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Narinig ko ang ingay. Sinubukan ni Liwayway na magsalita, ngunit ang mga salita ay ayaw mabuo sa kanyang lalamunan. Ang tanging naibulong niya, sa gitna ng kanyang mga luha, ay 2 salita na naglalaman ng lahat ng kanyang nararamdaman. Tulungan mo ako. At pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag, takot na baka may makarinig sa kanya. Samamantala, sa security room na puno ng mga monitor, si Dalisay Recto ay tumayo sa harap ng main console. Sa isang monitor, malinaw na ipinapakita ang eksena sa hardin. Ang pagtatalo, ang mabilis na pag-angat ng kamay ni Silakbo at ang malakas na sampal na nagpabagsak kay Liwayway. Kalmado niyang sinunod ang utos. Pinindot niya ang ilang mga buton at isang progress bar na may nakasulat na deleting files. Ang lumitaw sa screen, ipinakita nito na ang lahat ng data mula sa oras na yon ay binubura na. Nang matapos, tumawag siya sa telepono. Senyora, sabi niya, the files have been permanently erased. Matapos ibaba ang telepono, lumingon siya sa kanyang paligid upang siguraduhing nag-iisa siya. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit, itim na USB flash drive. Isinaksak niya ito sa isang nakatagong port sa ilalim ng console. Sa screen, isang maliit na bintana ang lumitaw. Copy complete. Tahimik niyang inalis ang USB. Isinilid ito sa isang ligtas na lalagyan at ibinalik sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong maskara, ngunit sa loob ng kanyang mga mata, isang maliit na ningas ng determinasyon ang nagsimulang mag-apoy. Ang ebidensya ay hindi nawala. Ito ay nasa kanyang mga kamay. Ang trabaho ni Dalisay Recto ay nakasalalay sa isang simpleng prinsipyo, ang maging isang anino. Isang anino na nakikita ang lahat, ngunit hindi nakikita. Isang anino na sumusunod sa utos ng walang tanong. Sa loob ng 10 taon, naging perpekto siyang anino para sa mga Montemayor. Tahimik, mahusay, matapat. Ngunit ang mga anino ay may sariling alaala. Habang nakatayo sa malamig at tahimik na security room, matapos kumpirmahin kay Doña Esmeralda na ang problema ay naayos na, ipinikit ni Dalisay ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, isang imahe ang muling nabuo. Hindi ito mula sa mga monitor na nakapaligid sa kanya, kundi mula sa isang mas malalim at mas masakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, na nagtatago sa ilalim ng mesa ng kanyang ama. Naamoy niya ang alikabok at ang lumang papel ng mga dokumento. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, si Ricardo Recto,
Isang mabuti at tapat na tao na nakikiusap. Hindi ito tama. Kasosyo tayo. Meron tayong kasunduan. At narinig niya ang malamig at mapagmataas na tawa ng matandang Montemayor, ang ama ni Lino. Ang tawa na yon ay sinundan ng tunog ng mga papel na pinupunit, ng mga pangarap na winawasak. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ng kanyang ama, ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga mata nito sa mga sumunod na buwan. Ang kanilang maliit na negosyo na itinayo sa pawis at dugo ay gumuho na parang kastilyong buhangin, tinangay ng alon ng kasakiman ng mga Montemayor. Hindi nagtagal, sumuko na rin ang puso ng kanyang ama. Minulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Ang galit ay isang lumang uling na nagbabaga pa rin sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa Hacienda de Esmeralda hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang pangako. Isang pangako sa alaala ng kanyang ama, na balang araw, masasaksihan niya ang pagbagsak ng imperyong itinayo sa mga kasinungalingan at pagdurusa ng iba. At ngayong gabi, ibinigay sa kanya ni Silakbo Montemayor ang sandata. Muli niyang pinanood ang video sa kanyang personal na computer na nakahiwalay sa sistema ng mansyon. Bawat detalye ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang pagmamalaki sa mukha ni Liwayway na naging pagkalito, ang kabagsikan sa mga mata ni Silakbo, ang brutal na tunog ng sampal, at ang tahimik na pag-iyak ng isang babaeng nawasak ang pangarap sa isang iglap. Nakita niya sa mukha ni Liwayway ang parehong kawalan ng pag-asa na nakita niya sa kanyang ama noon. At sa sandaling iyon, nagpasya siya. Hindi niya hahayaang may isa pang inosenteng buhay na masira. Kumuha siya ng isang maliit at lumang telepono mula sa ilalim ng isang nakalock na drawer, isang burner phone. Walang sino mang makakatrace nito pabalik sa kanya. Maingat niyang idinayal ang numerong nakuha niya mula sa listahan ng mga personal na kontak ni Liwayway kanina. Isang babae ang sumagot. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hello, Liway, ikaw ba yan? Hindi po ito si Liwayway. Mahinahong sagot ni Dalisay. Bahagyang binago ang kanyang boses. Kaibigan po ba kayo ni Gang Montemayor? Sino to? Matapang na tanong ni Diwa, may bahid ng pagdududa. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ni Dalisay. Ang mahalaga ay ang kalagayan ng kaibigan ninyo. Nasa panganib siya at kailangan niya ng tulong na hindi maibibigay ng sinuman sa loob ng mansyong ito. Kung gusto niyo siyang tulungan, makipagkita kayo sa akin, mag-isa. Ibinigay niya ang address ng isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa bayan, ang Kanlungan Cafe. Bukas, 3:00 ng hapon, huwag kayong magsasabi kahit kanino. At ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Kinabukasan, nagpanggap si Liwayway na masama ang pakiramdam. Isang dahilan na madaling paniwalaan dahil sa kanyang pagbubuntis. Habang ang buong mansyon ay abala sa pag-aayos pagkatapos ng kasal at habang si Silakbo ay wala dahil sa isang business meeting, nagawa niyang makalusot palabas ng hasyenda gamit ang isang lumang pinto sa likod bahay sa tulong ng mga tagubiling ipinadala ni Dalisay kay Diwa. Sa Kanlungan Cafe, sa isang mesang nasa pinakasulok, naghihintay na sina Dalisay at Diwa. Nang dumating si Liwayway, balot ng isang malaking scarf at sunglasses, halata ang pamamaga sa kanyang pisngi sa kabila ng makapal na foundation. Ikaw, bulong ni Liwayway nang makita si Dalisay, ang hepe ng seguridad. Ang taong inutusan ni Doña Esmeralda na burahin ang ebidensya. Paano? Paano kita mapagkakatiwalaan? Dahil pareho tayo ng gusto, gingin nila Montemayor. Diretsong sabi ni Dalisay. Ang makita ang katarungan. Anong katarungan? Pinabura mo ang video. Galit na sabi ni Diwa na nakahawak ng mahigpit sa braso ng kaibigan. Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip kinuha niya ang itim na USB mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa gitna ng mesa.
Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at hindi natitinag. Pinabura ko ang kopya nila, hindi ang kopya ko. Paliwanag niya. Laman niya ng lahat. Bawat anggulo, bawat segundo, lahat ng kailangan mo para ipakita sa mundo kung sino talaga ang pinakasalan mo. Napatingin si Liwayway sa maliit na bagay na yon. Napakaliit, ngunit naglalaman ng bigat ng kanyang kinabukasan. Ito ang katotohanan. Ang kanyang katotohanan. Nanginginig ang kanyang kamay nang iabot niya ito upang kunin. Ang kanyang mga daliri ay humipo sa malamig na plastik. Ito ang sandata mo, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay may diin at kahulugan. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng pag-asa, isang bagay na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman, ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Kinuha niya ang USB. Ngunit sa mismong sandali na isinara niya ang kanyang palad, sa paligid nito, isang pamilyar na tunog ang pumukaw sa kanilang lahat. Ang ugong ng isang mamahaling makina. Napatingin silang tatlo sa labas ng bintana ng kafe. Isang makintab na itim na sasakyan na may sagisag ng pamilya Montemayor na kulay ginto sa gilid ang huminto ng dahan-dahan sa tapat mismo ng kanilang kinaroroonan. Ang mga bintana nito ay tinted, imposibleng makita kung sino ang nasa loob. Ngunit alam nilang hindi yon nagkataon lamang. Ang santuwaryo nila ay natagpuan na. Ang anino ay sumusunod pa rin. Ang USB sa kanyang palad ay biglang parang nagbabagang uling. Ang lamig na dala ng takot ay gumapang mula sa kanyang batok, pababa, sa kanyang gulugod. Ang itim na kotse sa labas ay hindi gumagalaw. Ang mga bintana nito ay parang mga matang madilim na nakatitig, nagmamasid, at naghihintay. Huwag kayong magpanik. Mariin ngunit mahinang sabi ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng kafe. Ang pagiging kalmado niya sa gitna ng panganib ay ang tanging bagay na pumipigil kay Liwayway na bumagsak. May pinto sa likod ng kusina. Doon tayo dadaan. Ngayon Hindi na sila nagsalita. Mabilis na tumayo si Diwa, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Liwayway at sumunod sila kay Dalisay na tila ba matagal na nilang ginagawa ito. Ang amoy ng kapeng bagong giling at matamis na tinapay sa kusina ay isang kakaibang kabalintunaan. Sa pait ng takot na kanilang nararamdaman, itinulak ni Dalisay ang pintuan sa likod at lumabas sila sa isang makipot at maruming eskinita. Maghihiwa-hiwalay tayo, mabilis na utos ni Dalisay. Gangarang ma Montemayor, sumama ka kay Diwa. Pumunta kayo sa lugar na alam niyong ligtas at walang nakakaalam. Huwag kayong gagamit ng sarili niyong sasakyan. Tatawagan ko kayo mamaya sa burner phone. Bago pa man makatutol si Liwayway, tumalikod na si Dalisay at mabilis na naglakad sa kabilang direksyon. Ang kanyang anyo ay nilamon ng mga anino ng eskinita. Nakarating sila sa maliit na apartment ni Diwa, isang lugar na naging kanlungan ng kanilang mga pangarap at tawanan noong mga dalaga pa sila. Ngayon, ito ang kanilang taguan. Ibinagsak ni Liwayway ang kanyang sarili sa sofa. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ligtas na tayo rito, Liway, sabi ni Diwa habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Walang nakakaalam ng lugar na to maliban sa atin. Ngunit habang iniinom ni Liwayway ang tubig, ang pagring ng kanyang telepono ay tila isang alarma na sumira sa kanilang panandaliang kapayapaan. Si Nanay, sabi niya, nakatingin sa screen. Isang bahagi niya ang gumaan. Isang pamilyar na boses ang kanyang kailangan ngayon. Ngunit nang sagutin niya ito, ang narinig niya ay hindi ang karaniwang malambing na boses ng kanyang ina. Anak, anak, anong nangyayari? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pagpanik, nanginginig, at malapit ng umiyak. May mga taga-gobyerno rito, mga inspektor daw,
Sinasabi nilang may mga paglabag daw ang munting karinderya natin. Mga permit na hindi raw natin kinuha. Mga buwis na hindi raw nabayaran. Pero alam mo namang lahat yan ay maayos, Liway. Sinasabing ipapasara raw nila tayo. Nanigas si Liwayway. Ang baso sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Alam niya kung kaninong kamay ang nasa likod nito. Hindi ito tungkol sa mga permit o buwis. Ito ay isang mensahe. Nay, huminahon po kayo. Paano ako hihinahon, anak? Ito na lang ang kabuhayan natin. Ang papa mo, kinakausap sila, pero hindi sila nakikinig. Narinig ni Liwayway ang boses ng kanyang ama sa likuran. Galit ngunit walang magawa. Ang tunog ng kawalan ng kapangyarihan. At dinurog nito ang kanyang puso. Ito na nga ba ang sinasabi ni Doña Esmeralda? Ang kapakanan ng pangalang Montemayor. At ang sino mang humadlang dito ay madadamay. Pagkatapos ng tawag, napaupo na lang siya. Tulala. Kasalanan ko to, Diwa. Bulong niya. Dinamay ko na sila. Bago pa man makasagot si Diwa, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nagkatinginan sila ni Diwa. Parehong alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nanginginig niyang sinagot ang tawag at inilagay sa speakerphone. Katahimikan. Pagkatapos, isang boses na kasing lamig ng yelo ang bumasag dito. Ang boses ni Doña Esmeralda. Inuubos mo ang pasensya ko, bata. Walang galit sa boses nito. Tanging isang nakakakilabot na katiyakan. Nasaan kayo? Tanong ni Liwayway. Nasa lugar ako kung saan kaya kong hawakan ang lahat ng bagay na mahalaga sa'yo. Sagot ng matanda. Ang maliit na negosyo ng iyong mga magulang. Napakaliit na bagay para sa amin. Pero para sa kanila, iyon na ang lahat, hindi ba? Sayang naman kung bigla na lang mawawala. Isang pagkakamali lang sa papeles. Humigpit ang paghinga ni Liwayway. Huwag niyo silang idamay dito. Ikaw ang nagdadamay sa kanila. Mariing sabi ni Esmeralda. Ibabalik ko ang lahat sa dati. Kalimutan mo na ang video na yan. Bumalik ka sa asawa mo. At ang pamilya mo ay hindi na muling magugulo. Pero kung ipagpapatuloy mo ang kahibangang ito, isipin mo na lang ito bilang unang hakbang. Marami pa akong kayang gawin. At ang linya ay namatay. Ibinagsak ni Liwayway ang telepono na para itong napaso. Isang anino ang bumabalot sa kanya. Isang aninong abot kahit saan. Kayang sirain hindi lang siya, kundi ang lahat ng kanyang minamahal. Kailangan natin ng abogado. Mariing sabi ni Diwa. Sinusubukang maging matatag para sa kanilang dalawa. Kinabukasan pumunta sila sa isa sa mga pinakamahusay na law firm sa lungsod ng Gintong Diwa. Ang abogado, isang matandang lalaki na may mabuting reputasyon, ay nakinig ng mabuti sa kanilang kwento. Nakita nila ang simpatiya sa mga mata nito. Ngunit nang banggitin ni Liwayway ang pangalan ng kanyang asawa, si Lakbo Montemayor, biglang nagbago ang lahat. Ang simpatiya ay napalitan ng takot. Tumayo ito at isinara ang mga blinds ng kanyang bintana. Ipagpaumanhin niyo mga binibini, sabi nito. Ang boses ay biglang naging formal at malayo. Pero hindi ko kayo matutulungan. Ang kasong ito ay lampas sa aming kakayahan. Pero kayo ang pinakamagaling, giit ni Diwa. May mga pader na hindi kayang gibain. Sabi ng abogado, umiiwas ng tingin. At ang pamilyang Montemayor, sila ang nagtayo ng karamihan sa mga pader sa syudad na ito. Pinaalis sila ng magalang. Sinubukan nila ang isa pa at isa pa. Ang sagot ay pare-pareho. Takot. Pag-iwas. Walang gustong bumangga sa mga Montemayor. Gabi na nang makabalik sila sa apartment ni Diwa. Dala ang bigat ng kabiguan. Nawalan na ng pag-asa si Liwayway. Paano ka lalaban sa isang kalaban na hindi mo man lang masuntok? Nang dumating si Dalisay, nakita niya agad ang pagkatalo sa kanilang mga mukha. Walang gustong tumulong.
Mapait na sabi ni Liwayway. Lahat sila, takot. Tumango si Dalisay na para bang inaasahan na niya ito. Hindi natin sila matatalo sa sarili nilang larangan. Ang batas ay hawak nila. Umupo siya sa tapat nila. Kaya kailangan nating gumamit ng ibang sandata. Isang sandata na hindi nila kontrolado. Ang opinyon ng publiko. Paano? Tanong ni Diwa. May kilala akong isang mamamahayag, sabi ni Dalisay. Isang investigative journalist. Matagal na niyang sinusubaybayan ang mga Montemayor. Sinubukan niyang maglathala ng isang artikulo tungkol sa kanilang mga maruming transaksyon noon, pero ipinatanggal siya sa trabaho at na-blacklist sa lahat ng malaking kumpanya ng media. Galit siya sa kanila at wala na siyang pakialam kung ano ang maaring mawala sa kanya. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay, isang taong hindi natatakot. Bumalik si Liwayway sa apartment kinagabihan na may panibagong determinasyon. Ngunit sa may pintuan, may isang maliit na brown na kahon na nakalagay sa sahig. Walang pangalan, walang address. Pinulot niya ito, ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Malamig ang karton sa kanyang mga daliri. Dinala niya ito sa loob at maingat na isinara at nilock ang pinto. Ano yan? Tanong ni Diwa mula sa kusina na lumabas na may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Hindi ko alam. Nasa labas lang ng pinto. Sagot ni Liwayway, inilapag ang kahon sa maliit na lamesa sa gitna ng sala. Ang panandaliang pag-asa na naramdaman nila kanina ay biglang napalitan ng pamilyar na kaba. Paano? Paano nalaman ng kung sino man ang address ng ligtas na lugar na ito? Ang tanging mga taong nakakaalam ay silang 3 lamang. Huwag mong buksan, biglang sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay seryoso. Baka kung ano yan, itapon na lang natin. Ngunit umiling si Liwayway. Ang takot ay naroon. Ngunit meron ding isang bagong damdamin na umuusbong sa loob niya. Isang uri ng mapait na pagsuway. Hindi na ako magtatago sa takot, Diwa. Kailangan nating malaman kung ano ito. Kailangan nating harapin kung sino man ang gumagawa nito sa atin. Kumuha siya ng isang kutsilyo mula sa kusina at maingat na ginamit ito upang putulin ang packaging tape. Ang tunog ng pagkapunit nito ay tila napakalakas sa katahimikan ng apartment. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon. Sa loob, nakahiga sa isang kama ng puting tissue paper ay isang manika. Isang magandang porselanang manika na nakasuot ng isang maliit na puting bestidang pangkasal na may buhok na halos kasing kulay ng kay Liwayway. Ito sana ay isang magandang laruan, isang simbolo ng kawalang malay. Ngunit hindi. Ang leeg ng manika ay basag. Ang ulo nito ay nakapilipit sa isang hindi natural na anggulo. Ang pininturahang namang ngiti ay tila isang nakakakilabot na pagngisi. Ang mga bitak sa porselana ay parang mga ugat ng gagamba na nagmumula sa leeg nito. Ito ay isang imahe ng karahasan na nakabalot sa anyo ng kagandahan. Huminto sa paghinga si Liwayway. Narinig niya ang pagsinghap ni Diwa sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sirang manika at isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ay higit pa sa isang babala. Ito ay isang pangako. Isang malinaw na paglalarawan ng kung ano ang kaya nilang gawin. Ang kanyang mga daliri na nanginginig na ngayon ay pumasok sa loob ng kahon. May isa pang bagay sa ilalim ng manika. Isang maliit, nakatuping piraso ng papel. Inilabas niya ito. Binuksan. Mayroon lamang 5 salita na nakasulat dito sa isang elegante ngunit walang awang sulat kamay. Ang susunod, baka hindi na manika. Next time, it might not be a doll. Binitawan ni Liwayway ang papel na para siyang napaso. Naitulak niya ang kahon palayo sa kanya na naging sanhi ng pagkahulog nito sa sahig. Ang manika ay gumulong palabas. Ang basag na mukha nito ay nakatingin sa kanya mula sa sahig.
Napaatras siya, napasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na napahawak sa kanyang tiyan. Ang pag-asa, ang determinasyon, lahat ay tila nilamon ng isang malaking alon ng purong takot. Ito ay isang direktang banta, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang anino ni Esmeralda ay hindi na lamang sumusunod. Ito ay narito na. Sa loob mismo ng kanilang kanlungan, bumubulong ng mga pangako ng kamatayan. Tanbong, para kay Lino Montemayor, ang kaayusan ay hindi lamang isang kagustuhan, ito ay isang pundasyon. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang imperyo sa negosyo, ang reputasyon ng kanyang pamilya ay itinayo sa pundasyon ng kaayusan, kontrol, at walang bahid na imahe. Ngunit sa mga araw pagkatapos ng marangyang kasal ng kanyang anak, may isang bagay na wala sa lugar. Isang maliit na nota sa isang perpektong simponya na hindi niya mapangalanan, ngunit nararamdaman niya sa hangin. Nasa loob siya ng kanyang malawak na aklatan, ang santuwaryo kung saan ang amoy ng katad at lumang papel ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa labas, ang Hacienda de Esmeralda ay bumalik na sa karaniwang tahimik na karangyaan nito. Ngunit ang katahimikan ngayon ay iba. May kulang. Ang kulang na pagtanto niya ay ang halakhak ni Liwayway. Sa maikling panahon na si Liwayway ay naging bahagi ng kanilang buhay, nagdala ito ng isang liwanag na matagal nang nawala sa mansyon. Isang simpleng kagalakan na hindi kayang bilhin ng kanilang pera. Nakikita niya itong nakikipag-usap sa mga hardinero, ngumingiti sa mga kasambahay, at ang pinakamahalaga, nakikita niya kung paano ito nagdala ng isang uri ng kapayapaan sa kanyang magulong anak. Mahal niya ang batang iyon. Tiningnan niya ito hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang tunay na anak na babae. Ngunit mula noong gabi ng kasal, hindi na niya ito nakita. At si Silakbo, iba ang kilos nito. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid, narinig niya ang boses ng kanyang asawa, si Esmeralda, mula sa loob ng silid nito. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Hindi niya intensyon na makinig, ngunit ang tono ng boses nito ay pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ako natutuwa sa pagkaantala, sabi ni Esmeralda sa kausap nito sa telepono. Ang boses ay mahinahon, ngunit may talim. Ang usapan ay usapan. Gawin mo ang lahat para matapos na ang problemang yan. Siguraduhin mong hindi na siya muling magiging sagabal. Kumunot ang noo ni Lino. Nang pumasok siya sa silid, mabilis na ibinaba ni Esmeralda ang telepono. "Sino yon, mahal?" tanong ni Lino. Sinubukang maging kaswal. "Isang supplier lang." Mabilis na sagot ni Esmeralda. Inaayos ang mga alahas sa kanyang tokador. May mga problema sa delivery, mga karaniwang aberya sa negosyo. Tumango si Lino, ngunit hindi siya kumbinsido. Alam niya kung kailan nagsisinungaling ang kanyang asawa. May isang lambing sa boses nito, isang sobrang pagiging kalmado na ginagamit lamang nito kapag may itinatago. Kinahapunan, hinanap niya si Silakbo sa billiard room. "Anak," simula niya, "nasaan si Liwayway? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Ayos lang ba siya?" Ang sabi ng mga katulong ay masama raw ang pakiramdam. Nagkibit balikat si Silakbo bago tumira sa bola. "Nagtatampo lang yon, Dad. Alam mo na, mga babae, nagkaroon lang kami ng maliit na hindi pagkakaunawaan noong kasal. Gusto lang magpalambing." Hindi nagustuhan ni Lino ang sagot. Ang maliit na hindi pagkakaunawaan ay hindi tugma sa biglaang paglalaho ni Liwayway. Hindi ganoon ang pagkakakilala niya sa kanyang manugang. Ang pagdududa ay parang isang maliit na ugat na nagsimulang gumapang sa isipan ni Lino. Bilang isang negosyante, natutunan niyang magtiwala sa kanyang kutob. At ngayon, ang kutob niya ay sumisigaw na mayroong mali.
Kinagabihan, sa kanyang opisina, binuksan niya ang kanyang laptop. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit sinimulan niyang suriin ang mga pinakabagong financial records ng pamilya. Lahat ay mukhang maayos, hanggang sa isang bagay ang nakuha ng kanyang pansin. Isang malaking halaga, sapat na para makabili ng isang bagong kotse, ang inilipat 2 araw pagkatapos ng kasal. Ang tatanggap, isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, ang Veridian Security Consulting. Ang nag-aproba ng bayad, si Esmeralda, ang dahilan. Special Project Services. Mas lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Bakit nila kailangan ng isang panlabas na security consultant, gayong meron silang sariling departamento ng seguridad na pinamumunuan ng mahusay na si Dalisay Recto? Isinara niya ang laptop. Kailangan niya ng ibang paraan. Naalala niya ang kanyang matandang kaibigan, si Mang Edgar Di Makulangan, ang ama ni Liwayway. Isang simpleng tao, ngunit marangal. Dati silang magkaibigan noong mga bata pa sila. Bago sila tinangay ng magkaibang agos ng buhay, kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero nito. Lino! Napatawag ka, kaibigan. Masayang bati ni Mang Edgar, ngunit naramdaman ni Lino ang pilit na sigla sa boses nito. Edgar, kumusta na? Nabalitaan kong binuksan niyo na ulit ang inyong karinderya. Binabati kita. Ah, oo. Oh, salamat. Sagot ni Edgar. At sa unang pagkakataon, narinig ni Lino ang pag-aatubili. Medyo nagkaproblema lang kami kamakakailan, pero naayos naman. Ganun ba? At si Liwayway, kumusta na siya? Hindi pa siya tumatawag sa amin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Sapat na ang haba para kumpirmahin ni Lino na mayroon ngang itinatago. Edgar? Ayos lang siya, Lino. Halos pabulong na sagot ni Mang Edgar at narinig ni Lino ang takot sa boses nito. Isang takot na pilit itinatago. Medyo maselan lang ang paglilihi. Kailangan lang magpahinga. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Lino ang telepono. Ngayon, sigurado na siya. Ang kanyang asawa ay nagsisinungaling. Ang kanyang anak ay may itinatago. At ang pamilya ng kanyang manugang ay takot. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng tampuhan. Ito ay isang bagay na mas madilim. Isang bagay na kailangan ng malaking halaga para pagtakpan at sapat na nakakatakot para patahimikin ang isang matandang kaibigan. Tumayo si Lino at lumapit sa intercom na direktang konektado sa security office. Hindi niya pinindot ang buton para sa opisina ni Dalisay. Pinindot niya ang buton para sa linya ng isang mas matandang security officer, si Mang Tomas, isang lalaking matapat sa kanya sa loob ng 30 taon bago pa man dumating si Dalisay. Tomas, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Mayroon akong isang mahalagang utos. Ano po iyon, Senyor Lino? Nagkaroon ng isang security incident noong gabi ng kasal. Gusto kong makuha mo para sa akin ang lahat ng kopya ng CCTV recordings mula sa buong hasyenda, mula 6:00 ng gabi hanggang hating gabi. Lahat ng kamera, walang labis, walang kulang. Dalhin mo ito sa akin ng personal. At Tomas, walang sino man, kahit na si Dalisay o si Senyora Esmeralda, ang dapat makaalam nito. Naiintindihan mo ba? Masusunod po, Senyor. Habang nakatayo sa dilim ng kanyang aklatan, nakatingin sa kawalan, naramdaman ni Lino ang pagsisimula ng isang bagyo sa loob ng kanyang perpektong mundo. At determinado siyang alamin kung ano ang nasa mata ng bagyong yon, gaano man ito kasakit. Ang opisina ni Ramon Castro ay hindi ang inaasahan ni Liwayway. Malayo ito sa makintab na tore ng mga malalaking media network. Ito ay isang maliit at masikip na silid sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Amoy tinta, papel
at mapait na kape. Ngunit para kay Liwayway, ang lugar na ito ay parang isang santuwaryo. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay may halaga pa. Si Ramon Castro mismo ay isang lalaking tila hinubog ng kanyang mga laban. May mga guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga mata mismo ay matalas at puno ng apoy. Tiningnan niya sila, si Liwayway, si Diwa at si Dalisay, nang may pag-unawa at simpatiya. Matagal ko nang hinihintay ang isang pagkakataong tulad nito, sabi ni Ramon matapos marinig ang buong kwento at mapanood ang video sa kanyang laptop. Isinara niya ang laptop at humarap sa kanila. Ang ginawa nila sa akin noon, tinanggalan nila ako ng boses. Ngayon, gagamitin natin ang boses na yon para bigyan ng lakas ang sayo, Liwayway. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Liwayway ng tunay na pag-asa. Hindi ito ang uri ng pag-asa na naramdaman niya noong ikinakasal, isang pag-asang malambot at parang panaginip. Ito ay isang pag-asang matigas at matatag na isinilang mula sa sakit at determinasyon. Sa wakas, mayroon silang kakampi, isang taong hindi natatakot. Gagawin ko ang lahat para mailabas ang kwentong ito, pagpapatuloy ni Ramon. Ngunit kailangan kong maging maingat. Ang mga kontak ko ay nasa matataas na posisyon. Bago ko ito dalhin sa kanila, kailangan kong personal na i-verify ang authenticity ng video na ito. Kailangan kong siguraduhin na ito ay orihinal at hindi pa nagagalaw. Tumingin siya sa USB na hawak-hawak ni Liwayway. Kailangan kong hiramin yan, kahit ilang oras lang. Isa sa ilalim ko sa isang proseso para patunayan na hindi ito edited. Ito ang magiging pinakamatibay nating ebidensya. Nag-atubili si Liwayway. Ang maliit na piraso ng plastik na yon, ang kanyang tanging kalasag. Ang pagbitaw dito ay parang pagbibigay ng kanyang huling sandata. Tumingin siya kay Dalisay, tumango si Dalisay. Mapagkakatiwalaan siya. Ang mga salitang yon ay sapat na. Kung ang taong nagligtas ng ebidensya ay nagtitiwala kay Ramon, sino siya para magduda? Dahan-dahan, inabot niya ang USB. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit sandali. Isang tahimik na kasunduan, isang paglilipat ng tangtiwala. Huwag kang mag-alala, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Magugulat na lang ang mga Montemayor bukas. Hintayin niyo ang tawag ko. Sa isang marangyang penthouse restaurant na tanawang buong lungsod ng Gintong Diwa, iniabot ni Ramon Castro ang kaparehong USB sa isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit. Inilapag ni Doña Esmeralda ang kanyang baso ng alak. Kinuha niya ang USB at sinuri ito na parang isang patay na insekto. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mahusay, Ramon, gaya ng dati, sabi niya, habang itinutulak ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Ramon at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Sana ay sapat na yan para makalimutan na natin ang lahat ng ito. Ito ay sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa, sagot ni Esmeralda. Pagkatapos, sa harap mismo ni Ramon, hinawakan niya ang USB sa magkabilang dulo. Gamit ang isang nakakagulat na lakas, binali niya ito. Crack! Ang tunog ng nabaling plastik ay matalas at pinal. Itinapon niya ang 2 piraso sa isang basurahan na para bang ito ay isang upos ng sigarilyo. Ang katotohanan, para sa kanya, ay isang bagay na maaaring bilhin, baluktutin, at wasakin. Kinabukasan, magkasama sina Liwayway at Diwa sa apartment, sabik na naghihintay sa tawag ni Ramon. Bawat minuto ay parang isang oras. Nakatutok sila sa balita, umaasang makita ang simula ng pagbagsak ng mga Montemayor. At pagkatapos, nangyari nga. Isang flash report ang lumabas sa screen.
Ngunit hindi ito ang balitang kanilang inaasahan. Ang logo ng Montemayor Corporation ang nasa likuran. Sa isang mahabang mesa, nakaupo si Silakbo. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng kalungkutan at pag-aalala. Sa tabi niya ay isang pangkat ng mga abogado. Isang malungkot at mapanirang puring paratang ang kumakalat laban sa aking kliyente, si G. Silakbo Montemayor, simula ng pangunahing abogado. Ang mga paratang na ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang asawa, si Gongma Liwayway di Maculangan Montemayor, na sa kasamaang palad ay dumaranas ng matinding emotional and psychological distress. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinauupuan. Hindi maaari. Ayon sa aming mga ebidensya, si Ging Montemayor ay may history ng pagiging unstable at may mga pagkakataong gumagawa ng mga kwento para makakuha ng atensyon, pagpapatuloy ng abogado. Ito ay isang malinaw na kaso ng extortion at paninira. Isang tangkang pangingikil sa isa sa mga pinakamagalang na pamilya sa ating bansa. Pagkatapos ay nagsalita si Silakbo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, isang perpektong pagganap ng isang nasasaktang asawa. Mahal na mahal ko ang aking asawa at nasasaktan ako na humantong kami sa ganito. Ang tanging hiling ko ay makuha niya ang tulong na kailangan niya. Handa akong ibigay ang lahat para sa kanyang paggaling malayo sa mata ng publiko. Ang mundo ni Liwayway ay gumuho. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Mula sa isang biktima, ginawa siyang isang kontrabida, isang sinungaling, isang baliw, isang manggagansyo. Ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil. Mga mensahe mula sa mga numerong hindi niya kilala, puno ng galit at pangungutya. Gold digger! Sinanggaling! Ipakulong ang babae na yan. Hindi na niya kaya. Napasigaw siya, isang sigaw na puno ng sakit at pagkakanulo. Ibinalibag niya ang remote control sa pader at nabasag ito. Wala na. Humahagulgol niyang sabi, napaupo sa sahig. Tapos na diwa, nanalo na sila. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang pangalan ko, ang katotohanan, wala nang natira. Niyakap siya ni Diwa. Pareho silang umiiyak. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang lahat ay nawala. Ang pag-asa ay naging abo. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, bumukas ang pinto at pumasok si Dalisay. Nakita niya ang eksena, ang basag na remote, ang balita sa TV. At si Liwayway na isang tumpok ng pagdurusa sa sahig. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Ikaw! Sigaw niya. Nagtiwala kami sa'yo. Ipinagkatiwala namin sa'yo ang lahat. Bakit mo kami dinala sa taong yon? Tingnan mo ang nangyari. Tapos na ang lahat. Hinayaan lang siya ni Dalisay na ilabas ang lahat ng kanyang galit. Hindi siya umimik. Hinintay niyang humina ang kanyang mga hikbi. Nang sa wakas ay tumigil si Liwayway, pagod na sa pag-iyak, lumapit si Dalisay. Tumingin ito, nang diretso sa kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa isang boses na mahina, ngunit matatag, na bumabasag sa desperasyon sa silid, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa lahat. Akala mo ba? Isa lang ang kopya ko? Ang mga salitang binitawan ni Dalisay ay nakabitin sa hangin, isang lubid ng pag-asa sa gitna ng rumaragasang dagat ng kawalan ng pag-asa. Napahinto sa pag-iyak si Liwayway. Ang kanyang mga mata, na puno ng galit at sakit kanina lang, ay ngayon ay nagpapakita ng isang nakakabininging pagkalalito. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong na tanong ni Diwa, na nakayakap pa rin sa nanginginig na kaibigan. Kalmadong isinara ni Dalisay ang pinto at lumapit sa kanila. Ang kanyang presensya ay hindi na isang banta, kundi isang misteryo. Alam kong tatraydurin tayo ni Ramon Castro. Simpleng sabi niya. Alam mo? Galit na ulit ni Liwayway
Ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Alam mo, pero hinayaan mo pa rin. Hinayaan mong sirain nila ako sa buong mundo. Oo, sagot ni Dalisay. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Dahil iyon mismo ang kailangan nating mangyari. Kailangan nating maramdaman ni Doña Esmeralda na nanalo na siya, na hawak na niya ang lahat ng baraha. Kailangan nating maging kampante siya para sa susunod nating galaw. Hindi na siya handa. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito tungkol sa pera, Liwayway. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ito ay personal. Huminga siya ng malalim na parang naghahanda upang buksan ang isang sugat na matagal nang nakasara. Ang tunay kong pangalan ay Dalisay Recto. Ang ama ko, si Ricardo Recto, ay dating kasosyo ng lolo ni Silakbo, ang unang Montemayor. Magkaibigan sila. Magkasama nilang itinayo ang pundasyon ng kung ano ngayon ang Montemayor Corporation. Ang ama ko ang utak sa likod ng mga plano. Ang matandang Montemayor, ang may kapital. Naglakad siya patungo sa bintana, nakatingin sa malayo na para bang binabalikan ang isang malayong nakaraan. Ngunit nang lumago na ang kumpanya, nang dumating na ang malaking pera, nagbago ang lahat. Tinanggal ng lolo ni Silakbo ang pangalan ng ama ko sa lahat ng papeles. Binigyan niya si Papa ng kakarampot na halaga at sinabing yun lang ang kaya niyang ibigay. Iyon daw ang regalo niya sa aming pamilya. Isang araw, kasosyo pa ang ama ko. Kinabukasan, isa na lang siyang limot na empleyado. Ang pait sa kanyang boses ay hindi maitatago. Sinubukan ng ama kong lumaban. Nagpunta siya sa korte, ngunit ang pera at impluensya ng mga Montemayor ay parang isang pader na hindi kayang tibagin. Natalo siya. Nawala ang lahat sa amin. At ang pinakamasakit, nawala ang dignidad ng aking ama. Namatay siyang may sama ng loob, isang lalaking wasak ang puso dahil sa pagkakanulo ng isang kaibigan. Lumingon siya pabalik kay Liwayway at sa kanyang mga mata, nakita ni Liwayway ang isang sakit na kasing lalim ng sa kanya. 10 taon akong nagtrabaho para sa kanila. Naging anino nila. Naghintay. Naghintay ng tamang pagkakataon para ipakita sa mundo ang tunay na kulay ng pamilyang itinayo sa kasinungalingan. At ang pagkakataong yon ay ikaw, Liwayway. Ang lahat ng galit ni Liwayway ay nawala. Napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang lalaking ito ay hindi isang traidor. Isa rin siyang biktima. Kaya nangyari ang gabi ng kasal nyo. Pagpapatuloy ni Dalisay. Alam kong ito na yon. Ang video na yon ang katotohanan na hindi nila kayang bilhin. Ang ibinigay ko kay Ramon Castro ay isang kopya lamang, isang pain, at kinagat ito ni Doña Esmeralda, gaya ng inaasahan ko. Ang desperasyon sa mukha ni Liwayway ay unti-unting napalitan. Ang mga luha ay natuyo, at sa kanilang lugar, isang bagong determinasyon ang nagsimulang mabuo. Ang apoy na akala niyang namatay na ay muling nag-alab. Mas mainit at mas mapanganib kaysa dati. Anong plano ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matatag na. Hindi na ito ang boses ng isang biktima. Ito na ang boses ng isang mandirigma. Hindi natin sila matatalo sa media o sa korte. Kontrolado nila ang mga yan, sabi ni Dalisay. Kailangan nating dalhin ang laban sa isang lugar na hindi nila kontrolado, sa isang taong hindi kayang bilhin ni Doña Esmeralda. Sino? Tanong ni Diwa. Tumingin si Dalisay kay Liwayway. May isang tao sa pamilyang yon na mayroon pa ring konsensya. Isang taong naniniwala pa rin sa karangalan higit sa pera. Ang tunay na hukom sa kasong ito ay ang ama ni Silakbo, si Don Lino Montemayor. Nagulat si Liwayway. Ang papa ni Silakbo? Pero paano? Sa 10 taon kong pagmamasid, nakita ko siyang magdesisyon. Mahigpit siya, pero makatarungan. Mayroon siyang isang kahinaan.
ang kanyang pagmamahal kay Silakbo. At iyon ang ginagamit ni Doña Esmeralda para bulagin siya, paliwanag ni Dalisay. Ang gagawin natin ay aalisin ang piring sa kanyang mga mata. Ipapakita natin sa kanya ang katotohanan ng direkta, nang walang sino mang makakapigil. Mabilis siyang nagpaliwanag ng plano. Hindi natin siya basta-basta malalapitan. Laging nakabantay si Esmeralda, kaya kailangan nating gumawa ng isang sitwasyon na siya mismo ang lalapit sa akin. Mag-isa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Gagawa ako ng isang level 1 security breach alert. Isang alert na direktang mapupunta sa personal na linya ni Don Lino. Sasabihin ko na may nagtangkang i-access ang kanilang mga pribadong financial server. Isang bagay na siya lang ang may pinakamataas na clearance. Automatiko, pupunta siya sa iisang lugar para alamin ang nangyari. Ang main control room. Kung saan ka naghihintay, pagtatapos ni Diwa, tumango si Dalisay. Eksakto. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Liwayway. Naghihintay sila. Bawat tunog sa labas ng apartment ay nagpapakaba sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito takot. Ito ay pananabik. Hanggang sa tumunog ang burner phone, si Dalisay. Nasa control room na ako. Papunta na siya. Sa isipan ni Liwayway, nakikita niya ang bawat eksena. Ang tahimik na pasilyo ng mansyon. Ang mabibigat na yabag ng isang makapangyarihang tao na walang kamalay-malay sa katotohanang naghihintay sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok si Lino Montemayor sa main control room. Ang kanyang mukha ay seryoso at nag-aalala. Anong nangyari, Dalisay? Anong breach? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sound of a heavy steel door closing, followed by the sharp, decisive click of a magnetic lock engaging. Lumingon si Lino nang may pagtataka nang marinig ang paglock ng pinto. Hinarap niya si Dalisay na ngayon ay nakatayo sa pagitan niya at ng pinto. Ang kalmadong hepe ng seguridad ay may ibang anyo ngayon. May bigat sa kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito, Recto? Tanong ni Don Lino. Ang kanyang boses ay nagsimulang magpakita ng awtoridad. Hindi natinag si Dalisay. Hinarap niya ang taong pinaglingkuran niya sa loob ng isang dekada. Ang anak ng taong sumira sa kanyang ama. Kalmado niyang inilabas ang isang pamilyar na itim na USB. Ginoong Montemayor, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. May kailangan po kayong makita. Sa loob ng 65 taon, si Lino Montemayor ay bihasa sa pagbabasa ng mga tao, ng mga sitwasyon at ng mga numero. Ang kanyang buong imperyo ay nakatayo sa kanyang kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng mga ngiti at mga kasinungalingan. Ngunit sa silid na yon, sa harap ng kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng seguridad, naramdaman niya sa unang pagkakataon na siya ang binabasa at siya ang walang alam. Anong kalokohan ito, Recto? Mariing sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay may awtoridad na sanay mag-utos. Kung may problema ka sa trabaho mo, sabihin mo. Pero ang ikulong ako rito ay isang malaking, panoorin niyo lang po. Simpleng sagot ni Dalisay habang isinasaksak ang USB sa isang port. Isang video file ang lumitaw sa pinakamalaking monitor sa gitna. Ang imahe ay malinaw. Masyadong malinaw. Nakita ni Lino ang hardin ng kanyang mansyon. Nakita niya ang kanyang anak, si Silakbo, nagwapo at matika sa suot nitong pangkasal. At nakita niya si Liwayway, ang kanyang manugang, na tila isang anghel sa puting bestida. Nag-uusap sila. Ang pagkunot ng noo ni Lino ay napalitan ng pagkalito. Anong gusto niyang ipakita? Isang simpleng pagtatalo ng mag-asawa? Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Ang gwapong mukha ay nabalutan ng isang kabangisang hindi pa niya kailanman nakita ng ganoon kalapit. Nakita niya ang pagtaas ng kamay nito.
At pagkatapos, ang tunog, plak. Ang tunog ay hindi malakas sa speaker, ngunit sa isipan ni Lino, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Para itong isang putok ng baril na bumasag sa lahat ng paniniwala niya. Nakita niya ang pag-atras ng ulo ni Liwayway, ang pagkabigla sa kanyang mga mata, ang pagbagsak niya sa damuhan na parang isang sirang manika. Hindi humihinga si Lino. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nakapamaywang, ay ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa gilid ng konsol. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Paulit-ulit na naglalaro ang eksena sa kanyang isipan. Ang sampal, ang pagbagsak, ang kamay ni Liwayway na napahawak sa kanyang tiyan, sa kanyang apo. Ang kanyang anak, ang kanyang tagapagmana, ang haligi ng kinabukasan ng mga Montemayor ay isang halimaw. At siya, ang dakilang Lino Montemayor, ay nabulag. Ulitin mo. Utos niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Pinindot ni Dalisay ang replay. Muli ang sampal. Muli ang pagbagsak. Sa pangalawang beses, mas masakit. Dahil ngayon, alam na niya. Hindi na ito pagkabigla. Ito ay isang katotohanang ibinabato sa kanyang mukha. Hindi lang yan, Ginoo. Sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay walang emosyon. Binuksan niya ang isa pang file. Ito ay isang financial ledger at doon nakita ni Lino ang pangalan. Veridian Security Consulting. Ang eksaktong transaksyon na kanyang pinagdudahan, ang lagda ng kanyang asawa. Ang pera, para saan to? Tanong ni Lino. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Binuksan ni Dalisay ang isa pang video. Ang anggulo ay mula sa ibang kamera, malapit sa pinto ng mansyon. Lumabas si Doña Esmeralda mula sa dilim. Nakita ni Lino kung paano nito tiningnan si Liwayway na nakahandusay sa lupa. Walang awa, walang tulong. Tanging ang malamig na kalkulasyon ng isang taong nag-aayos ng isang problema. Ang sakit sa puso ni Lino ay halos hindi na makayanan. Ang pagkakanulo ng kanyang anak ay isang malalim na sugat. Ngunit ang pagkakanulo ng kanyang asawa, ang kanyang katuwang sa buhay sa loob ng 40 taon. Ito ay isang lason na kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Pinagtakpan nila ito. Pinlano. Pinagbayaran. Ginawa siyang isang matandang tanga sa sarili niyang pamamahay. Naalala niya ang lahat ng mga maliliit na senyales na kanyang binaliwala. Ang pilit na sagot ni Silakbo, ang takot sa boses ng ama ni Liwayway, ang mga kasinungalingan ni Esmeralda. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na, bumubuo ng isang larawan ng kasuklam-suklam na panlilinlang. Humarap siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa isang tanong na mas malalim kaysa sa lahat. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay basag na. Bakit mo ito ipinapakita sa akin ngayon? Para sa katarungan, Ginoo, sagot ni Dalisay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lino ang isang bagay na personal sa mga mata nito. Para sa katarungang ipinagkait sa aking ama, maraming taon na ang nakalipas dahil sa pamilyang ito. At para sa katarungang nararapat para kay Ginang Liwayway. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ni Dalisay. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lino ang lahat. Ang multo ng nakaraan ay bumalik upang singilin sila. At ang bayad ay ang kanilang kaluluwa. Isang matagal na katahimikan ng namayani. Ang tanging maririnig ay ang pag-ugong ng mga server at ang mabigat na paghinga ni Lino Montemayor. Pagkatapos, dahan-dahan, tumuwid siya ng tayo. Ang sakit sa kanyang mukha ay nawala. Ang pagkabigla ay nawala. Ang natira ay isang bagay na mas malamig, mas matigas, kaysa sa bakal. Ang haligi ay gumuho, oo. Ngunit sa mga guho nito, isang hukom ang isinilang. Buksan mo ang pinto.
Mahinahon, ngunit may bigat na utos niya. Sinunod ni Dalisay. Naglakad si Lino palabas ng control room. Hindi na lumingon pa. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang bawat miyembro ng staff na nakakasalubong niya ay yumuyuko. Nakakaramdam ng isang bagong uri ng lamig na nagmumula sa kanilang amo. Pagdating niya sa kanyang opisina, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag lang ang ginawa niya sa kanyang sekretarya. Magpatawag ka ng isang emergency family meeting sa main boardroom. Ngayon din, tawagan mo si Silakbo. Tawagan mo si Senyora Esmeralda. Tawagan mo ang ating mga abogado. Sabihin mong hindi sila pwedeng mahuli. Pagdating nina Esmeralda at Silakbo sa boardroom, nakita nila si Lino na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa sa silyang nakalaan para sa pinuno ng pamilya. Nakatingin ito sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Walang mababasang emosyon. Ang hangin sa silid ay mabigat at halos hindi ka makahinga. Ano ang meron ni Lino? Bakit biglaan? Tanong ni Esmeralda. Sinubukang maging normal, ngunit may kabana sa kanyang boses. Dad, may problema ba? Tanong ni Silakbo, na tila naiinip. Hindi sila sinagot ni Lino. Hinintay niyang makaupo ang lahat. Hinintay niyang magsara ang pinto. Pagkatapos, sa nakabibinging katahimikan ng silid, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kanyang asawa at pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay hindi malakas. Ito ay mahina. At dahil doon, ito ay mas nakakatakot. Tapos na ang kasinungalingan. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang uri ng katahimikan na mas maingay kaysa sa sigawan. Bawat ubo, bawat paggalaw ng papel, bawat bulong ay umuugong sa loob ng malaking silid na gawa sa marmol at madilim na kahoy. Para kay Liwayway, ang lugar na ito ay parang isang arena. At siya na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado ay isang gladiator na papasok sa laban ng kanyang buhay, ngunit hindi na siya nanginginig. Ang takot na minsay, halos lumunod sa kanya, ay napalitan na ng isang matatag na kapayapaan. Ano man ang mangyari ngayon, handa na siya. Pagkalabas ng katotohanan, ang mundo ng mga Montemayor ay nayanig hanggang sa pundasyon nito. Sa isang galaw na gumulat sa buong alta sosyedad, si Lino Montemayor mismo ang nagsampa ng kaso laban sa sarili niyang anak. Hindi niya ito itinago. Sa halip, ibinigay niya ang lahat ng ebidensya. Ang video, ang mga financial record ng panunuhol sa mga awtoridad. Pinuwersa niya ang sistemang dati hawak nila sa leeg na gumalaw laban sa kanila. Ito ang ultimong paghuhukom. Nakita ni Liwayway si Lino Montemayor na pumasok sa courtroom kasama ang sarili nitong mga abogado. Dumaan ito sa harap ng kinauupuan ni na Esmeralda at Silakbo. Hindi man lang nito sila tinapunan ng tingin. Para sa kanya, ang kanyang asawa at anak ay mga estranghero na ngayon, mga multo mula sa isang buhay na kanyang itinakwil. Si Doña Esmeralda ay naroon. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging maharlika, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang pagkasindak. Si Silakbo naman sa tabi nito ay mukhang galit at hindi makapaniwala, na para bang isa lamang itong masamang panaginip na hindi niya magisingan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga mata ni Liwayway sa kabilang panig ng silid, puno ng pagbabanta, puno ng sisi. Ngunit sinalubong lamang ni Liwayway ang tingin nito nang walang takot. Ang kapangyarihan nito sa kanya ay wala na. The prosecution calls Liwayway di Makulangan Montemayor to the stand. Tumayo si Liwayway, ang kanyang mga binti ay matatag. Habang naglalakad siya patungo sa witness stand, ang bawat hakbang ay isang deklarasyon. Ito ang babaeng kanilang sinubukan wasakin. Ito ang babaeng kanilang tinawag na baliw at sinungaling. Ngayon, siya ay narito upang sabihin ang kanyang katotohanan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia at nanumpa.
Montemayor, simula ng taga-usig, maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga pangyayari noong gabi ng iyong kasal, ika-18 ng Hunyo? Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya sa mga mukha sa courtroom, sa hukom, sa jury, sa mga taong nag-aabang. At nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado, malinaw, at puno ng bigat. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pangarap, ang pag-ibig na inakala niyang totoo, ang kislap ng galit sa mga mata ni Silakbo, ang sakit ng sampal, ang lasa ng dugo sa kanyang bibig, ang malamig na utos ni Doña Esmeralda, ang banta, ang sirang manika. Habang nagsasalita siya, ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang boses. Walang emosyon ng pag-aartista, tanging ang hilaw at masakit na katotohanan. At ano ang naramdaman mo sa mga sandaling iyon? Tanong ng taga-usig. Takot, sagot ni Liwayway. Pero higit sa takot, naramdaman ko ang pag-aalala. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak na dinadala ko. Narinig niya ang isang pigil na singhap mula sa audience. Nang tumayo ang abogado ni Silakbo para sa cross-examination, sinubukan nitong sirain ang kanyang kredibilidad. Hindi ba totoo, Gong Montemayor, na kayo ay nagmula sa isang simpleng pamilya? At ang pagpapakasal sa isang Montemayor ay isang malaking pag-angat sa buhay? Totoo, sagot ni Liwayway, hindi natitinag. Ngunit ang dignidad ay walang presyo, attorney. Hindi ba't maaari na dahil sa post-nuptial stress at pagbubuntis, ang iyong mga alaala ay medyo malabo? Na baka pinalaki mo lang ang isang maliit na pagtatalo? Ang isang pasa sa mukha at basag na labi ay hindi malabo, attorney. Mariing sagot ni Liwayway. Pagkatapos, ang pinakamahalagang sandali. Ang video. The prosecution would like to present Exhibit A. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. At sa harap ng buong korte, ng media, at ng mundo, ang sikretong itinago sa dilim ng hardin ng Hacienda de Esmeralda ay isiniwalat sa liwanag, katahimikan. Ang tunog ng sampal ay umaling-awngaw sa buong silid. Mas malakas, mas nakakahiya. Ang kolektibong paghinga ng mga tao ay tila huminto. Ang maskara sa mukha ni Doña Esmeralda ay tuluyang nabasag. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. At si Silakbo nawala sa kanyang sarili. Sinungaling! Sigaw niya, biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, nakaturo kay Liwayway. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sinira mo ang buhay ko. You bitch! Order! Order in the court! Sigaw ng hukom, paulit-ulit na ipinapalo ang kanyang malyete. Ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang pagwawala, kinumpirma lamang ni Silakbo sa lahat ang halimaw na nakita nila sa video. Ipinakita niya sa lahat na ang kabangisan ay hindi isang aksidente. Ito ay ang kanyang tunay na kalikasan. Habang pilit siyang pinapakalma ng kanyang mga abogado, nakita ni Liwayway ang huling pagtingin ni Don Lino sa kanyang anak. Walang galit, walang awa, tanging ang malalim na kalungkutan ng isang amang tumitingin sa isang estranghero. Umupo si Liwayway, pabalik sa kanyang upuan. Tapos na ang laban. Ang desisyon ng jury ay mabilis. Bumalik sila sa silid. Ang lahat ay tumayo. Ang puso ni Liwayway ay tumitibok ng malakas, ngunit ito ay isang tibok ng pag-asa. On the charge of physical injury and grave threats, nagsimulang magsalita ang foreman ng jury, nakatingin ng diretso kay Silakbo. We, the jury, find the defendant, Silakbo Montemayor. Isang hininga ang tila huminto sa buong mundo. Guilty. Ang salita ay bumagsak na parang isang palakol. Isang hiyaawan ng pagkabigla at kagalakan ang maririnig mula sa panig ng pamilya ni Liwayway. Napahawak si Liwayway sa kamay ni Diwa. Ang mga luha na ngayon ay dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng sakit, kundi ng tagumpay.
Nakita niya si Silakbo na napaluhod, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkagapi. At si Doña Esmeralda ay nakaupo lang doon, tulala, isang reynang nawalan ng kaharian, isang estatwang gawa sa yelo na unti-unting natutunaw sa ilalim ng nakakapasong liwanag ng katotohanan. Sa wakas, katarungan. Isang taon. Isang taon na ang nakalipas, mula nang ang salitang guilty ay umalingaw-ngaw sa courtroom at nagpabago sa lahat. Para sa iba, ang isang taon ay isang mabilis na pag-ikot lamang ng mundo. Ngunit para kay Liwayway, ito ay isang buong buhay. Isang buhay ng paghilom, pagbangon, at muling pagtuklas sa sarili. Ang abo ng kanyang nasunog na patangarap ay naging matabang lupa para sa isang bagong simula. Nakaupo siya sa isang bench, sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Ang hangin ay sariwa at malinis, malayo sa bigat at pagkukunwari ng lungsod ng gintong diwa. Sa kanyang mga braso, mahimbing na natutulog ang isang munting anghel, ang kanyang pinakamahalagang yaman. Lino? Bulong niya, hinahaplos ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Pinangalanan niya itong Lino. Isang desisyon na ikinagulat ng marami, ngunit para sa kanya ay napakalinaw. Hindi ito para sa pamilyang sumira sa kanya, kundi para sa isang taong, sa kabila ng lahat, ay piniling tumayo para sa tama. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na pamilya, mayroong pa ring maaaring sumibol na liwanag. Si Silakbo ay nasa bilangguan, pinagdudusahan ang kanyang mga kasalanan, malayo sa karangyaan na kanyang kinagisnan. Ang Montemayor Corporation, bagamat nakatayo pa, ay nagtamo ng isang sugat sa reputasyon na hindi na kailanman maghihilom. Si Doña Esmeralda, ayon sa mga balita, ay namumuhay na parang isang ermitanyo sa loob ng Hacienda de Esmeralda, isang reyna na walang nasasakupan, isang anino ang tumabon sa kanila. Inangat ni Liwayway ang kanyang tingin at nakita ang isang matandang lalaki. Mas payat na ngayon, ang buhok ay mas marami ng puti. Nakatayo roon si Lino Montemayor, hindi suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at slacks. Sa kanyang mga mata, wala na ang awtoridad ng isang tycoon, kundi ang malalim na kalungkutan at pagsisisi ng isang ama at lolo. "Maari ba akong umupo?" tanong nito. Ang kanyang boses ay mahina. Tumango si Liwayway. Umupo ito sa kabilang dulo ng bench, nag-iingat na hindi gisingin ang sanggol. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang huni ng mga ibon ang maririnig sa pagitan nila. Kamukha niya ang kanyang ina, sabi ni Lino, nakatingin sa kanyang apo. Salamat sa Diyos. Tumingin si Lino kay Liwayway, at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang tunay na kahinaan sa mga mata nito. Patawad, Liwayway. Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ng aking pamilya. Patawad dahil nabulag ako. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Tinatawad ko na po kayo, sagot ni Liwayway. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niyang isang huling bigat ang nawala sa kanyang puso. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi para sa taong nakasakit, kundi para sa sariling kapayapaan. Iniwan na ni Lino ang pamamahala sa kumpanya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang ehekutibo. Ang kanyang panahon ngayon ay ginugugol niya sa mga gawaing pangkawanggawa, isang tahimik na paraan ng pagbabayad sala. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Liwayway. Si Dalisay, nakangiti, papalapit sa kanila. Mukhang naunahan na naman ako ng bisita mo. Biro niya. Tumango si Dalisay kay Lino. Ginoo. Isang tango ng pagkilala, hindi na ng paglilingkod. Matapos ang paglilitis, inalok ni Lino si Dalisay ng isang malaking halaga bilang kabayaran sa inhustisyang ginawa sa kanyang ama. Tinanggihan ito ni Dalisay. Ang katarungan ay hindi nabibili, Ginoo, sabi lamang niya. At bayad na po ito. Sila ni Liwayway ay naging matalik na magkaibigan,
Pinagbuklod ng isang laban na pareho nilang ipinanalo. Aalis na ako sa susunod na linggo, sabi ni Dalisay kay Liwayway, habang si Lino ay tahimik na nagpapaalam at naglalakad palayo. Magsisimula ako ng sarili kong maliit na security agency sa probinsya. Panahon na para magkaroon ng sarili kong pangalan. Mamimiss kita, tapat na sabi ni Liwayway. Isang ang tawag mo lang, darating ako, sagot ni Dalisay, at sa ngiti niya alam ni Liwayway na totoo iyon. Nang araw na yon, hinarap ni Liwayway ang isang bagong kabanata. Nakatayo siya sa isang entablado, sa harap ng mga kamera at mikropono, hindi bilang biktima, kundi bilang isang tagapagsalita. Ang pera mula sa kanyang divorce settlement na ipinaglaban ni Lino para sa kanya ay hindi niya ginamit para sa luho. Ginamit niya ito bilang pundasyon. Ang karahasan ay nabubuhay sa katahimikan. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaabot sa daan-daang tao sa audience at sa milyon-milyong nanonood. Sa kanilang mga tahanan, pinapakain ito ng takot, pinalalakas ng kahihihiyan. Ngayon, wawakasan na natin ang katahimikang yon. Sa likod niya, isang malaking banner ang nakasulat, ang Pundasyong Liwayway, The Dawn Foundation. Ang pundasyong ito ay para sa lahat ng biktima na pinatahimik, para sa lahat ng babaeng pinaniwala na sila ay mahina, para sa lahat ng pusong nasugatan sa dilim. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagnininingning sa determinasyon. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa pagbangon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng pagkasira. Ang pangalan ko ay Liwayway. At ang ibig sabihin nito ay bukang liwayway. Inaanyayahan ko kayong lahat na samahan ako sa pagsalubong sa bagong umaga. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa gitna ng mga tao, nakita niya ang kanyang mga magulang lumuluha sa galak. Nakita niya si Diwa, sumisigaw sa tuwa. At sa kanyang isipan, nakita niya ang isang babaeng nakahandusay sa damuhan, duguan ng labi, takot at nag-iisa. Ngumiti siya sa alaalang iyon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Pagkatapos ng event, bumalik siya sa kanyang simple, ngunit maaliwalas na apartment. Walang ginto, walang marmol, tanging kapayapaan. Habang papalubog ang araw, tumayo siya sa tabi ng bintana, karga-karga ang kanyang anak. Pinanood nila ang langit na magkulay kahel at rosas. Ang paglubog ng araw ay hindi na isang simbolo ng pagtatapos para sa kanya. Ito ay isang pangako na pagkatapos ng bawat dilim, gaano man ito kahaba o kasakit, ay laging may isang bagong umaga na naghihintay. At sa bagong umagang iyon, si Liwayway ay handa na. Malaya na siya. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong paglalakbay ni Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat tagumpay sa kwento ni Liwayway. Ang inyong pakikinig ang nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabuo ang bawat salita at bawat damdamin ng naratibong ito. Habang isinusulat ko ang kanyang kwento, hindi ko maiwasang maramdaman ang kanyang sakit, ang kanyang takot, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas. Para sa akin, si Liwayway ay naging isang simbolo, isang paalala na sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataong bumangon, na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At laging merong bukang liwayway na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakamahalagang aral o eksena na nag-iwan ng marka sa inyong puso? Ibahagi niyo po sa comment section
sa ibaba. Ang bawat kwento ay nagiging mas makabuluhan kapag ito ay ating pinagsasaluhan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na paglalakbay ng puso. Maraming salamat po.